Magandang araw po sa ating lahat. Siyempre saan man panig kayo ng Pinas naroroon ng mundo. Sumating pong muli ang pagpapala para sa araw na ito. Ang makatang tambay pong muli. Gusto po kayong lahat. At ang reaksyon na natin yung hearing sa Kongreso sa House of Contemplatives. Hindi na to representatives, kaya puro contempt na lang. Kaya nga hindi natin masisi siguro kung yung iba nagdadalawang isip na dumalo dyan kapag kanilang iniimbitahan bilang di umano may mga resource person. Pero mapapansin naman natin pag naroon na at nagpunta na yung kanilang iniimbita, hindi na resource person. Bagkus talagang gusto nila sumunod dun sa gusto nilang mangyari, dun sa yung mga sagot kailangan yung gusto nilang isasagot mo, hindi yung dahil yun ang gusto mo, yung gusto nilang dapat mangyari, ganun. Ikaw ba naman kitotoo hindi man, siyempre hindi ka naman papayag nung yung sasabihin may silang mag-uutos kung anong dapat mong kung kaya dinidiktahan ka. Pero hindi ka naman papayag ng ganun. At dito nga tayo, yung mga bagay na iniimbestigan nila, sa obserbasyon ko, ang nangyayari lalo silang napapahamak. Itong mga gumagawa ng mga kwentong ito at ng mga kaso, yung mga nare-recycle na kaso. Sabihin natin kaso nga ito. Pero alam naman natin na laging binubuhay, nare-recycle. At dito pa nga yung mga nakakulong. At ang bibigat nga ng kaso, pero mo to siguro lifetime pa lang sentencia nito. Hinuhugot dun sa bilangguan para magtestimonya. At idawit sila Pulong Duterte, Congressman Pulong, at saka ito si Manscarpio, asawa ng ating VP Sara. At yung sinasabi natin, lalo silang nababaon. Nakala nila sila yung nakakatira dito. O kaya sila yung nakakalamang, nakapangbabarubal sa mga Duterte. Pero nagkakamali sila. Dahil dito may mga natutuklasan ng maraming tao, hindi lang siguro ako. Nakakatulad na lang nung nangyari sa hearing. Siguro hindi lang ako ang hindi nakakabatid noon na si Senator Risa Hontiveros. Humingi pala ng tulong ito rin sa Davao at nagtungo rin at humingi ng tulong kay Inday Sara. Nailantad ito nung budget hearing. At lumitaw nga dun, kaya ito sinabi ni VP Sara, walang utang na loob talaga ito si Senator Risa. Yun ang gusto niyang palitawin dun ng ating VP. Sabi nga matapos kang tulungan namin, tulungan ko. At manalo ka pagkaupo mo, ang binira mo na agad at tinira ang former president si Pangulong Duterte. Yun ang kanyang bali panunumbat dito. At sa akin hindi ko sinasabing mali dito si Inday Sara o si VP Sara. Nararapat ito para man masupalpal ang mga gawain at pagkilos at mga motibo ng mga katulad nito. Katulad nito ni Senator Risa Hontiveros. Ito ang version ni Trillanes kaya sa Senado. Malinaw yan, maliwanag yan sa ating lahat. Kung kayo katulad ko rin na mahilig magsubaybay sa mga kaganapan, yan ang ating may hinuha, yan ang ating conclusion. Huwag na tayo magpakita. Pangalawa, kaya nga nasasabi natin to, kita nyo, pinagmamalaki ng mga dilawan na bukod tanging si Senator Risa ang nakalusot at nanalo sa hanay ng dilawan ng 2022 election. Kaya nga ito minamagaling nila sa ngayon dahil lahat naman talaga ng tropa ng dilawan na lumaban noong 2022 lahat talaga na si Senidoro. Ito pala ang nasa likod ng bagay na yun. Ito pala nagdalawang balik sa Davao para humingi ng tulong kay Inday Sara para manalo. At yun nga, nakita na yan, nanalo nga siya. Pero ito ba'y nababanggit? Pagkus ang nangyayari dito sa mga dilawan sa ngayon, kung mapapanood mo yung mga vloggers nila, pinagmamalaki nila si Senator Risa at siya lang talaga ang maasahan ng dilawan. Ang nasa likod pala nito si Inday Sara ang mga Duterte, kaya pala ito nanalo. Dahil nakiusap ito, nagdalawang balik. At
totoo ito dahil hindi naman nakapalagat tumanggi rito si Senator Risa nung isumbat ito nung sa budget hearing. Nakikita naman natin bagkos talagang sa katotohanan. Katotohanan ito may damdaming Pilipina, isang babaeng Pilipina. Talagang halos isang linggo na hindi ito makakatulog sa pagkapahiya sa pangyayaring yun. Totoong nakakahiya ito. Dahil talagang maliwanag yung grato ka rito. Pagkaupo, binira mo na kaagad yung dating Pangulong Duterte. Ayun yung hiningan mo ng tulong. Kaya ka pala narariyan ngayon sa Senado. O diba? At ituloy natin yung kaya sinasabi natin na lalong nababaon itong mga patuloy na nagpapabagsak sa mga Duterte at patuloy ang paninira na hindi mapatid. O tingnan mo yung kinuha nilang mga bilanggo na ngayon nagtitestimonya nga dyan sa Kongreso. Sinabi nung dalawang bilanggo na nagtestimonya nga kahapon yung hearing na yun. Si Duterte raw ang pasimuno at tag-utos na gurugurin yung 3 Chinese drug lord. Kaya yun ay namatay sa loob ng bilangguan. Siguro ang inaasahan nitong mga kongresmang ito, ang isipin ng tao talagang dinidiin nila na ang Duterte talaga may kasalanan lahat ng pagpatay. Talaga isa itong masamang tao. Yun talaga yung point nila rito. Kaya sila nagpapatuloy sa mga investigasyon nito na kahit alam naman natin na wala talaga silbi sa bayan ito. Maniwala kayo. Bakit tinasabing lalo itong nagbaon sa kanila at nagpahamak na sa iniisip nila magdudurog sa mga Duterte na yun ang talagang intensyon nila sirain ito. Tingnan nyo, sinasabi nila nung una, ang kaya lang daw patay ng war on drugs ni Pangulong Duterte, mga nakachinilas, mga mahihirap, mga puser na maliliit. Pero yung mga lords na malalaki, hindi naman niya kayang banggain. Ito ngayon, kinakanta mismo at inilalantad nila sa kanilang hearing. 3 Chinese drug lords ang ginurgur sa loob ng bilangguan. At ang itinuturong mastermind ay si Duterte. O ngayon, ano masasabi nyo rito? O hindi ba lalo kayong napapatunayan dito ng mga sinungaling kayo? Na hindi lang pala talaga ang namamatay, mga nakachinilas lang o yung maliliit na tao at mga mahihirap. Maliwang nito 3 drug lords sa Chinese ang ginurgur. O hindi ba? Sa panig nila parang boomerang ito. Pagbato nila sa kanila pala babalik at hahampas. Pero sa panig naman ng mga Duterte, may tuturing itong blessing in disguise. Kasi napabuti lalo sila. Hindi mo na kailangan mag-depend sa taong bayan ang makakarinig nito at magpapasya kung ano talaga yung malinaw sa mga sinasabi ng mga ito at mga inilalabas sa publiko kung ano talaga yung totoong nangyayari.